Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban ang isang taong minamahal mo? Kaya mo bang gawin ng lahat? Huwag lang siyang mawala sa'yo? O hahayaan mo na lang ang tadhana sa takbo ng kapalaran mo kahit alam mong masasaktan ka sa dulo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tila ba isang panaginip ang lahat? Pero kahit natatakot ako, gusto kong makapasok sa malaking bahay na nakikita ko. Sa gitna ng hating gabi, tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing gabay ko. At eto, nang makarating ako sa malaking bahay, bakit parang walang nakatira dito? Madilim at nakakatakot, pero hindi naman siya lumang bahay. Maganda yung malaking bahay. Moderno yung itsura. Naglalakad-lakad lang ako sa paligid at aba, may nakita akong pool. Ang sarap siguro maligo dito. Pero bago ko isipin ang bagay na yun eto, sumilip ako sa bintana. Wala akong makita sa loob. Napakadilim. At aba, yung bintana, nabuksan ko. Hindi ata nakalak sa loob. Kaya, ano pa nga ba ang gagawin ko? Di eto, dumaan ako sa bintana para makapasok sa loob. Buti na lang at kasya ako sa bintana. Kaya nung makapasok na ako, naghanap na ako ng switch ng ilaw para lumiwanag na sa buong paligid. Hindi naman ako nahirapan paghahanap. Madali lang naman kasi makita Nasa gilid lang ng pintuan. At eto, nang mabuhay ko na ang ilaw, nanlaki talaga yung mga mata ko. Wow talaga sa loob ng bahay. Ang ganda. Ang lawak, tapos may mga halaman sa loob. Tapos may mga upuan dito. Ang laki. At yung TV sa dingding, grabe, napakalaki. Namamangha na lang talaga ako sa nakikita ko. Kasi siguradong napakayaman ng nakatira dito. At yung rep nila, ang laki. Kaya ito, binuksan ko kaagad. Kaya lang, pagkabukas ko, walang laman. Pero okay lang. Mukha namang walang tao. Pero teka, ano to? Ang daming alak sa isang cabinet na yari sa salamin. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong klase ng alak. Teka nga, titikman ko. Kailangan na mag-enjoy ako kasi di ko alam kung makakabalik pa ako sa lugar na to. Tama nga si Papa. Swerte ang lumang aparador. Hindi ako papayag na ibenta niya yun. Kaya ito, nag-umpisa na akong tikman ng mga alak. At habang nag-iikot ako sa loob ng bahay, diretso tagay lang. Tapos ito, diretso ako sa second floor. Ito ba? Malalaki yung mga silid sa bahay na to. Tapos, ang lalaki ng kama. Tapos may rooftop. Grabe. Ang saya talaga. At ang sarap ng alak na tinitira ko.
Habang nasa rooftop ako, may mga nakikita akong mga liwanag sa malayo. Parang mga kabahayan. Pero anong lugar kaya to? Kasi wala akong nakikitang kapitbahay eh. Tapos parang gubat sa lugar na to. Pero teka, parang uulan. Umaambon eh. Kaya ito, umalis na ako sa rooftop. Tapos dito na ako nanatili sa isang silid na may malaking kama. Parang mamahaling hotel ang itsura ng lugar na to. Grabe. Sobrang saya. Siguro kung ganito yung bahay namin, ay nako, di na talaga ako aalis ng bahay. At saka malamig dito. Nakatodo yung aircon eh. At eto, tamang nood lang ng movie dito sa kwarto habang umiinom. Ang sarap ng ganito. Parang hari yung pakiramdam ko. Ang sarap pati ng alak. At dahil nakakarami na ako, parang inaantok na ako. Dito na lang siguro ako matutulog. Susulitin ko na lang ang pagkakataon. At bukas pagkagising ko, uuwi na ako. Pero teka, bakit ganito? Doon kasi sa patalasta sa TV, bakit iba ang presidente ng Pilipinas? Bakit si Aquino? Alo, baka lumang patalastas to. At saka lasing lang siguro ako. Ay nako, makatulog na at bukas uuwi na ako tapos mag-uuwi ako ng madaming alak sa bahay. Mas okay na din siguro ang mapag-isa. Kung sa bagay, tama naman si Daddy na laging gulo ang kinakaharap ko. Siguro, napapagod na siya sa akin. Medyo malayo pa naman sa bayan yung rest house namin. Pero masaya naman dun. Kaya lang, napakalayo masyado. Nagbiyahe lang talaga ako. Sa bus lang ako sumakay. Mas gusto ko kasi na madaming nakikita. Malay mo, at makakilala ako ng magandang babae. Eh di, isasama ko doon sa rest house namin. Para may laruan ako. Kaya lang, nakarating na ako dito sa bayan. Eh wala pa din talaga akong nakikitang pwedeng maging laruan. Ay, nako. Kaya ito, bago ako dumiretso sa rest house, dumaan muna ako sa palengke. Bumili ako ng lahat ng kailangan ko. Mga pagkain at mga bagay na alam kong wala sa rest house namin. Sa sobrang dami kong binili, eto, halos mapuno yung sinakyan ko patungo sa rest house. Halos 24 oras yung biyahe ko. Napakalayo talaga. At eto, umaga na nung makarating ako. 9 AM na at pagkababa ko, binayaran ko lang yung sinakyan ko tapos umalis na din kaagad. Kinuha ko na din yung number niya para kung pupunta man ako sa bayan, may masasakyan na ako. Kaya ito, pagpasok ko sa gate, mahaba pa yung lalakarin ko bago makarating mismo sa bahay namin. Napakalawa kasi ng lupain namin dito. Kaya ito, pagod na pagod talaga ako nang makarating ako. Pataba, pagpasok ko, bakit kaya buhay ang ilaw? May tao ba dito? Siguro may caretaker kami. Pero
wala namang nabanggit sa akin si Daddy. Baka meron nga. Kasi may tsinela sa may hagdanan eh. Nasa taas siguro. Kaya ito, inilagay ko na muna sa rep yung mga binili ko at ito. Pupunta na ako sa taas. Pagkaakyat ko, yung silid ko, nakabukas ang pintuan. At paglapit ko, sino to? May nakahiga kasi sa kama ko, tapos tulog na tulog pa siya. At lumaklak ata ng alak. Ang lakas pa naman ng tama ng alak na to. Pero bata pa siya. Parang kasing edad ko lang. Siya ba yung caretaker ng bahay namin? Tulog na tulog siya at mukha namang mabait. Tapos, ang inosente ng itsura niya. Ay nako. Gusto ko pa naman ng kainuman pero mamaya na. Pagkagising niya, aayain ko siyang mag-inom ulit para masaya. Naiwan pa niyang buhay ang TV. Kaya pinatay ko na muna yung TV at inalis ko yung bote ng alak sa kama. At nilagyan ko pa siya ng kumot at baka lamigin. Napakalamig kasi sa silid ko ngayon eh. Nakatodo yung aircon. At eto, iniwan ko na muna siya. Magluluto na muna ako. Nagugutom na ako eh. At kapag nakaluto ako, gigisingin ko na siya para makakain na kami. Tapos, diretso alak na ulit. Ganun lang ang buhay. Para di nakakainip. Buti na lang at may kasama ako. Akala ko mag-isa lang ako eh. At nag-message si Papa. Anak, may pupunta dyan para magbantay sa'yo. Natatawa na lang ako sa message ni Papa. Kasi yung pinapunta niya, mukhang makakasundo ko. Mamaya ko na lang kakausapin kapag nagising na. Ang mahalaga, andito na ako at magpapakabait ako ng konti para kay Papa.